Tanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong tingin, kalakip ng awitin. Una tayo. Gano'n tayo. Buksan natin ang Bible natin. Buksan natin sa Romans 8 verse 9. Yes, Jose, pakibasa mo. Romans 8. Romans 8:9. Spirit. Ito, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman ng katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Amen. Sa English, maganda eh. Yeah. You, however, are not in the realm of the flesh, Yeah. but in the realm of the Spirit. Amen. Ganda eh. Oh. Naandoon na tayo ngayon. Wala na tayo ngayon sa laman. Yeah. Nandito na ngayon tayo sa Espiritu. Amen. Lagi tayo isipin na tayo ay katawang laman, katawang kaluluwa, katawang Espiritu. Yes. Nung wala si Kristo, tayo ay laman lang. Hindi gumagana yung Espiritu natin. Yes. Ang tawag sa Espiritu na yan, patay. Nung tinanggap natin si Kristo, nagkaroon ng buhay. Yeah. Nagkaroon ng koneksyon. Kaya ang sabi rito, tayo ngayon ay nasa realm of the Spirit. Wala na tayo doon sa dati nating kalalagayan. Nasa laman. Ang laman, walang iniisip yan kung di tungkol sa bagay na ito. Anong kakainin natin bukas, anong susuotin, anong iinumin, saan tayo mag-outing, kailan tayo mag-iinuman, ano yung papanoorin nating malaswa, sinong liligawan natin ng pangatlo, pang-apat, sinong lalandiin. No? Ayun na tayo na kay Kristo. Kaya sabi, kung wala ang Espiritu ni Kristo, ano pang dagdag daw? Kaya sasay. If indeed, tuloy mo nga kay sasay, Tagalog. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, Ayun sa Espiritu, sa katunayan. nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Wala sa tao, ang sa isang tao, ang Espiritu ni Kung Kristo. wala sa isang tao ang Espiritu ng Kristo, hindi kayo Kristiyano. Hindi yan. Yeah. Tama na kayo sa Yeah. napakahalaga malaman natin ano yung tungkol sa Espiritu. Kaya halos, ano na buwan na yata tayo nandito, ano? Tungkol sa Espiritu. Ang Espiritu, hindi natin mamamaster. Yeah. Hindi natin siya maaaral at mamasterin natin siya. Bakit? Siya yung tagapagturo sa nagmamaster. Yeah, that's right. Siya yung dakilang tagapagturo. Amen. Amen? Yeah. So, mahalaga alam natin kung ano ang Espiritu. Punta tayo sa titingnan natin, aralin natin, magpaturo tayo sa Panginoon tungkol sa Espiritu. Yeah. Woo! Unang Revelation muna, Revelation 4:8. So, pakibasa. Revelation 4:8, ang bawat isa ay may tiga-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit, banal, araw at gabi, banal, banal ang Holy, 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 banal, banal, banal. Yeah. Ang makapangyarihan sa lahat ng Diyos na nakaraan, ng kasalukuyan at siyang darating. Okay. Ang topic natin tungkol sa salitang banal o holy. Yeah. Ito'y may kinalaman sa pagpapakilala anong uri na espiritu. Yeah. No? Holy, holy, holy. Ano pa ulit-ulit? Bakit? Pinapaalam kay Nanay Pachi na ang Diyos ay banal, holy, holy, banal, mabuti. Anong kabaligtaran ng holy, banal, mabuti, ibig, masama? Ang Diyos natin ay mabuti. Yes. No? Kaya kahit ikaw, pagtapak ko sa Diyos, nakalisip ka, salamat Panginoon, mabuti ka, bakit hindi na putol ang paa? Salamat Lord, meron akong pagkain na isda. Kahit anong meron ka sa buhay mo, pagkilala mo yung Diyos Yeah. na
na siya'y mabuti. Hindi ka na mawawalay sa Diyos kailangan. Ano sabi? Banal, 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 banal ang ating Diyos. 2 King 4:9. Ano sabi doon sa Revelation? Meron siyang pinapakilala. Banal, banal, mabuti ang Diyos natin. Hindi siya evil. Hindi siya matuturo kay tatay na maglasing, magbabae. Tuturuan niya si tatay na magmahal sa asawa, sa anak. Yun ang kabutihan. Holy, banal, holy, banal. O kaya sa pakibasa pa. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Okay. Merong isang propeta, pag-alagala doon sa isang lugar, itong babae ito, maraming ginawang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na yan. Yan yung walang anak. Sabi ng babae, ang taong ito ay holy. Pagka sa dictionary ka tumingin, maliligaw ka ng ibig sabihin niya, pero sa Bible ka tumingin, paano siya ginagamit sa pangungusap? Sakto. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo. Tinawag na naman, ginamit na naman yung salitang holy, banal. Bakit? Yung propeta na yon ay talagang mabuti, banal. Hindi yung nagtuturo ng, oy, ako'y propeta, maglasing tayo. Oy, ako'y propeta, mag-asawa ka ng 3. Oy, ako'y propeta, agawin mo yung kapangyarihan dyan sa simbahan ni Kuya Sosen. Oy, ako'y propeta. Hindi. Ang salitang banal, yan ay kabaliktaran ng ibig. Kasamaan. So, kailangan malaman natin yan. Ang Diyos ay banal, ang taong ito ay banal. Meron siyang pinapakilala eh. Hindi. Kapamaya mo na yun. Genesis 2:3. Genesis 2:3. Sabi rito, pinagpala niya ang 7 araw at itinuring itong banal. Holy! Sapagkat sa araw nito siya ay nagpahinga matapos likhain ng lahat. Okay. After na lumikha ang Diyos sa ikapitong araw, sabi ng Diyos, ang araw na ito ay holy. Kaya nga meron tayo tinatawag, holiday, yung mahal na araw. Ako ang Panginoon, namatay sa krus, hinuli, pinatay, pinako, namuling na buhay, umakit sa langit. So, kaya meron tayo mga prosesyon eh. Prosesyon, no? Mula nung siya hinuli, grabe ng prosesyon natin na. Nilalati ko ng mga Romano, namatay, prosesyon, nasa kabaong. Ang diwa ng araw ng mahal, ang unang-unang araw na tinawag ng Diyos na holy, banal, after nung siya lumikha. Sabi ng Diyos, ang araw na ito tinan nyo, ano? Una, ang Diyos, banal, pinakilala. Paano nagkaroon ng identity? Ang Diyos banal, hindi masama. O yung taong ito, si Kuya Sosen, banal, hindi masama. O ginamit ngayon sa lugar. Ang araw na ito, panahon pa. Ang panahon ito, ito'y holy. Matinan nyo yung salitang holy, ginagawang pag-identify sa isang lugar, sa isang araw, sa isang tao, at sa Diyos mismo. Iba tayong verse na rin. John, Revelation 14:10. Pahayag 14:10. Nabasa rin ito, nakita na. 14:10 ay painumin ng Diyos ng alak ng kanyang pukot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng banal na anghel. Sa harapan ng mga banal na anghel. Meron na naman siyang pinakilala, anghel. Kasi may anghel na demonyo. Yung mga sumuway sa Diyos, fallen angel, ang tawag nila yun sa kanila, ibig. Ibig. Yung anghel na hindi sumuway sa Diyos, patuloy na sumusunod hanggang ngayon. Ang tawag sa kanila ay angel, pero merong identity. Holy angel. Banal na anghel. Hindi natin alam, baka may katabi tayong anghel. Pero nakakapagpatuloy tayo ng anghel. Maraming anghel dito sa daigdig. Pag ang anghel, nakita mo, may katawan. Tunay na anghel. Kasi ang walang katawan na anghel, demonyo, namumoses ng katawan. Pag si Nanay Pachi, tatabihan niya ng anghel na walang katawan,
evil, nangagaw yan ng katawan. Kaya ang Panginoon, nung dumating dito sa daigdig, wala yung gawa kundi magpalayas ng mga demonyo sa mga katawan ng mga tao. Walang malay yung mga tao. Walang malay. Di nila alam. Kaya ang sabi daw sa unang verse, binasa natin kanina, anong sabi daw kaya sa yung unang verse natin, yung unang-unang kong binasa? Ito, ano sabi niya? You, however, are not in the realm of the flesh. Yeah. Wala na tayo sa katawang laman. Katayong nung wala si Kristo sa ating katawan, wala tayong malay. Yeah. Tayo'y na-influensyahan ng espiritong ang tawag masama. Yeah. Kaya nga tawag sa espiritong yan, may tawag yan eh. Ang espiritong naghahari sa daigdig na ito. Sino yun? Belalagyan ko ng ng pagkakakilanlan. Evil spirit. Yeah. Evil, demonyo. Yeah. John 17:11. No. Pakibasa kayo sa akin. Yeah, pakinggan natin. John 17:11. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iwanin ko na ang salibutan to, ngunit sila ay nasa salibutan pa. Amang banal, Holy Father! ingatan po sila sa pamagitan Holy! ng inyong No? May identity ang ating Ama. Yeah. Ano? Holy! Yeah. Yeah. Identity! Holy! Holiness! Nanawa tayo. Yeah. Panginoon dumating, magtuturo yan. Tuturo na yung mga hindi tinuturo, ordinaryong turo. Bakit? Ang Panginoon na nagtuturo. Yeah. Buksan mo espiritu mo, magigisin yan, tuturo ng Panginoon yan. Hahadlangan lang yan ang naituro na sa'yo ng doktrina ng religion mo, hahadlangan niya ng turo ng Panginoon. Bakit? Kasi may tinuro na sa'yo. Hindi mo naman yan natutunan eh, yan ay tinuro sa'yo ng religion mo. Pero magbasa ka ng salita ng Diyos, kaya kung Panginoon magturo sa'yo, pag ikaw ay natutunan ako, you are solid rock, bedrock ka. Bakit? May revelation sa iyo ang Ama. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, sino ako? Nagsalita si Pedro, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, kahit na ang kamatayan, hindi mananagumpay sa iyo. Yeah. Bakit? May revelation. Hanggang mamatay ka, yung revelation na yan ng Diyos nasa sayo yan. Hindi ka kaya kahit tangkain kang patayin ng gobyerno, ng religion mo, hindi ka matatakot. Yeah. Bakit? Bedrock ang pinatatayuan mo. Solid. Hindi yung tinuro lang sa ni Gideon. Oy, meron tayong tatlong Diyos, ha? Oy, meron tayong dalawa. Oy, isa lang ang Diyos natin. Yeah. Hindi galing sa turo ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, ang itinuturo ko, hindi sarili ko lang, galing sa aking Ama. O si Apostol Pablo, ganun din. Ang ituturo ko lang sa inyo kung ano yung narinig ko kay Kristo. Ang Holy Spirit, ganun din. Ang ituturo ng Holy Spirit sa atin kung ano ang narinig niya ay Kristo. Yeah. Hindi matuturo ang Holy Spirit na hindi galing kay Kristo. Yeah. Pag hindi mo makita sa salita ng Diyos, sa salita ng Diyos, si Kristo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Pag yan ay nag-complete dyan sa salita ng Diyos, hindi espiritong mabuti, hindi holy, ibig. Kahit na merong pang magturo sa'yo, nag-prophesy, nagkatotoo, tapos tuturuan ka na merong ibang Diyos. Sabi ni Kristo, sabi ng mga propeta, huwag kang maniwala sa Kanya. Pag may nagtuturo na mayroong ibang Diyos, kahit na yung propeta na yan, magkatotoo lahat ang mula niya, sabi niya, tapos dadagdagan niya yan, magtuturo yan ng iba pang Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang maniwala. Hindi katotohanan ang tinuturo niya. Sabi kaya ngayon natuturo, may ikatlong Diyos, may kaapat pang Diyos. Anak ko na tayo. Tatargetin na naman ako ng 1S at 3S. 1 Peter 2:9. Yeah. For you are holy people, holy nation, people belonging to God. Banal na mga tao. Yeah. Yan mo. Sa anong pinatutungkulan? Identity ng mga tao, ng mga bagay, ng mga lugar, ng mga panahon. Holy, banal, mabuti. Kung natin gawin sa salitang holy Diyos, the holy. Walang ganon, walang salita kang makikita sa Bible na God, the Holy Spirit. No? Yung Holy Spirit, marami. Or the Holy Spirit of God. Wala kang makikita ang diretsyon ganon na ang holy ay ginawang Diyos. Wala.
Panginoon, ako takama, isa lang kami. Yeah. Pero hindi sinabi ng Panginoon, kailanman ako ang ama. Wala siyang diretso ang sinasabi, ako ang Diyos. Hindi. Lagi siyang nagpapakumbaba. Sabi nga doon, may narito na tayo. Yeah. Luke 4:33 to 34. Luke 4:33 to 34. May isang lalaki na naman sa sinagoga na Papasok na tayo sa hindi holy ha. Kanina, puro holy yun. Identity ng tao, ni Piluchin, ni Kuya Soseng, ng panahon, ng mga tao. Ngayon, kasi pasok naman tayo sa evil naman. Yeah, may isang lalaki roon. May isang lalaki roon. Tama ba yun? Lucas 4:33 hanggang 34. May isang lalaki na roon sa sinagoga na sinasapihan ng masamang espiritu. Isang lalaki. Sigaw ito ng malakas, anong pakailan mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Hallelujah. Okay. Merong isang tao na possess ng espiritu. Anong uri ng espiritu? In-identify. Masama. Evil. Anong sinasabi ng evil na to? Nung nakita si Kristo, in-identify niya si Kristo. You are the Holy One of God. Ikaw ang banal ng Diyos. No? Ano tong na-possess? Evil. Masama. Pag ikaw ay pinoses niya, nakaw. Atay kang bata ka. Sa libingan ka natitira. Oh, maraming possess din sa Bible. Meron mga bingi, pipi, dahil may demonyo, possess. Meron nang huhula. O, ikaw, Patrick, kung magkakaasawa ka pa ng isang Amerikano, ang hula, yung babae. No? Bilib na bilib ang mga tao. Bilib na bilib. Kasi nangyayari yung sinasabi. Nakita si Pedro, itong mga taong ito ay lingkod ng kataas-taas ang banal na Diyos. Nagalit si Pedro kasi ang evil spirit wala yung lugar sa pagpapahayag ng katotohanan. Ni-rebuke, lumayas ka, demonyo. O layas, hindi wala na ngayon masabi yung bata ng spiritista, yung manghula, wala na. No, sinisa nyo napunta ka sa manghula. Oh, wala. Napakarami kayo manghula. Napakarami manghula kaya rito, hawa ka ng kamay mo. No? Isang beses, mayroong gusto humawak ng kamay ko, matanda. Ano yung kaya kamay mo? Yung nga. Ba't mo huhulaan? Alam ko na kung saan ako pupunta, sa langit. Alam ko na rin kung anong kapalaran ko, kasaganaan. Hindi ko kailangan magpahula sa'yo. Bakit? Talaga no, huhulaan mo lang ako. Kung tama pala yung hula mo, eh wala ka naman doon. Wala namang ihuhula sa yung espiritu ng demonyo, puro kasinungalingan. Kaya nga sinabi, ang espiritu ng demonyo yung kasamaan kasinungalingan. Walang tinatawag na espiritong mabait. Kayo maniniwala ka, bibigyan kita ng agimat, ha? Cornelio, halika, bigyan kita agimat. Bigyan kita ng espiritong mabait. Tawagin mo. Oh, hindi ka tatabla ng bala. Kamaniwala ka, demonyo yan. Dami ko kayang kaibigan nung araw mga ganyan. Pag mahal na araw, babarilin naman yung kama. Doon tayo, sa kapisa. Si ano, yun ang puno na. Pinuno na. Saan na ba tayo kayo sa atin? Luke 4:34, no? Diablo, magkasama yung Diablo. Tinuro niya, sino yung nasa Panginoon. Ikaw ang banal, ikaw ang Holy One of God. Proverbs. Psalm, parang akong verse, eh, isa-isa na lang. Awit 34:14. Tsaka Mateo 6:13. Sige Rod, kung ano yung makita mo. 34:14. Mateo 6:13. Ano mo na awit 34? Awit 34:14. Mabuti ang gawin, masamay layuan, pagsikap ang kamtin ang kapayapaan. Hallelujah! Tignan nyo, sabi ng awit. Pero sa ina-identify lagi eh. Ang mabuti ang siya niyong gawin. Ang masama ay inyong layuan. Kasi ang mga tao, pag wala si Kristo, hindi nila alam ang masama, hindi nila alam ang mabuti. Pag ang Espiritu Santo dumating, tuturo niya sa'yo, ano masama, ano mabuti. Doon nga sa
unang pagwasak ng daigdig winasak. Sabi ron napakaraming tao na inosente. Sabi daw kay sino itong inutusan ng Diyos na pauulan na ng apoy, si Jonas. Yeah. Jonas na. Si Jonas. Hindi winasak ng Diyos ang daigdig. Si Jonas, gusto wasakin mo na yan, wasakin mo. Ayaw niya mag-prophesy, inutusan siya ng Diyos, pero ayaw niya Alam kasi ni Jonas na posibleng hindi gawin ng Diyos kasi ang Diyos maawain Pag ikaw ay nagsisi, malikod ka sa kasalanan, yung judgment na babaliktad. Nung si Jonas ay nasa ilalim ng isang puno ng kamatis. Kamatis yun. Malalaking dahon Kinain ng uod sabi ni Jonas, alam ko naman, hindi mo gagawin yan Alam mo, sagot ng Diyos, marami diyang tao, tayo, na hindi nila alam ang masama at mabuti. Ang mga tao, hanggang sa mga oras na to, maraming tao hindi alam masama at mabuti. Yung masama, ang tingin nila mabuti. Bakit? Wala ang espiritong nagtuturo kung anong mabuti, anong masama. Isipin mo naman, ang bakla, mag-aasawa sa kapwa, ang babae, mag-aasawa sa kapwa babae. Paano naging masama? Abay, putol na ang lahi ni parang pulis. Pagka nagpakasal sa kapwa ng lalaki yan. Hindi naman pwedeng lagyan ng batas at yan ang mapapangasawa ni pare ko. Hindi pwede. Putol ang lahi mo. Putol. So, na-violate mo ang utos ng Diyos. Nandito tayo para magpakarami. Yun ang utos ng Diyos Pero hindi ibig sabihin mag-asawa ka ng mga asawa. Kailangan isa lang asawa mo. Sa lumang tipa, ang panahon ni Solomon, pinapayagan yun kasi konti pa lang ang tao nun. Pinapayagan sa kultura, lalo na pag ikaw ay hari. Hindi naman tayo hari. Sa bagong tipan, iniba ng Diyos. Nandoon tayo ngayon sa bagong tipan. Ang ating kasama ay Espiritu. Tayo'y nandoon ngayon sa Espiritu. Wala na tayo sa laman, kaya ang ating pag-iisip lumampas na sa mga pinag-iisipan ng mga taong nasa laman lang. Ay naku, kailangan magkaroon ng ganito, ng ganon. Puro yan lang ang iniisip ng mga taong walang Espiritu ni Kristo. Tungkol lamang sa buhay na ito. Kaya nga sinabi na Apostol Pablo, kung ang pag-asa mo sa mundong ito, kung ang pag-asa mo kay Kristo para lamang sa buhay na ito, sabi ng Panginoon, ikaw na pinakakawawang tao. Kailangan makalampas ka dyan sa buhay ng laman na yan. Hanggang kalangitan, hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Mateo 6:13. Saan lang? Lampasan na natin yan. Mateo 6:13, at huwag mo kaming hayaan matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Saan tayo ililigtas? Sa kasamaan, sa ibig. Kabaligtaran ng kabutihan, holiness, holy. Ano sabi? Huwag mo kaming hayaan. Ano sabi? Gideon. Huwag mo kaming hayaan matukso. Naku, pag nakatanaw na si Gideon ng mga dalagang kapitbahay niya, kapuputi. Ano sabi? Huwag mo kaming hayaan matukso. Si tatay, pagpunta niyan dyan sa lingkong, ng tropa, inuman tayo, tupada, Ano sabi? Huwag mo kaming hayaang matukso ng kasamaan. Iligtas mo po kami sa evil one, sa kasamaan. Ano tayo? Pag si tatay natukso, pagpunta niya sa barkada, puro kasiyahan ng katawan. Siya, problema, tiyak, problema. Kasiya-siyang ibibili ng gamot, makapainom pa ng beer. Tama tayo na! Lanay! Tama na! Ako po! Sige. Punta na tayo sa Espiritu, Malinaw yun, Malinaw yung ating paglalatag ng pundasyon, Holy Spirit, ibig. Holy at ibig. Wala yung tinatawag na Diyos, Espiritu Santo, huwag kayo maniwala dyan. Turo lang ng religion ng Katoliko yan. John 14:15.
kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu. Anong uring Espiritu? Espiritu ng katotohanan. Anong uring Espiritu manggagaling sa Diyos? Wala pang identity, ano? Ang identity nilagay, katotohanan, ano? Wala naman tumatawag na God, the Spirit of Truth. Wala naman, ano? Ano, Pastor Bello, ano? Pastor Bello nga ba? Yeah. Wala naman tumat. Pinakilala ng Panginoon niya, may identity. Espiritu ng katotohanan. Wala naman tumatawag sa Diyos na Espiritu ng katotohanan. Wala. Meron bang gano'n, Gideon? Diba? Bakit? Yung Espiritu, binigyan ng Panginoon identity. Ang isang identity ng Espiritu na ito, Espiritu ng katotohanan. Di pa nga siya tinatawag na Espiritong Holy. No, hindi pa. Marami siyang pangalan. Minsan, ang tawag sa kanya, patnubay, gabay, papatnubayan. Bakit naman yung tinawag na Holy Spirit? Dinagdagan mo na God, the Trinity Spirit. Napakarami na natin pag-aaral tungkol sa Espiritu Santo. Ano? Doon daw sa langit, nung nilikha ang Diyos, nandun daw ang banal na Espiritu. Ano na kumakita raw mo salita Holy Spirit? No? Espiritu ng Diyos. Ano yung Espiritu ng Diyos? Pwede mong sabihin, Holy. Kasi sinasabi sa Bible, ang ating Ama ay Holy. Ang Espiritu ng Panginoon ay Holy. Pero, nagdagdag na uli. Doon daw sa Genesis, meron daw Holy. Wala na mabasa daw salitang Holy pa. Wala pa. Pag sinabi mong ang Ama, naturalmente. Diyos, mabuti. Pag sinabi mong si Kristo, naturalmente. Darating ang Mesiyas, naturalmente. Napakahirap ng tumimbang yan kung ikaw naturuan ng tao. Ang hirap timbangin. Isiro mo yung utak mo, basahin mo yung salita ng Diyos. Wala kang makikita lahat ng tinuro sa hindi mo makikita. Pero pag ikaw ay naturuan, na igapos ka, natalihan ka, na i-lockdown ka, na ipadlock ka, kahit basahin mo ang salita ng Diyos, mahirap ang unawa ng salita ng Panginoon. Bakit? In-injectionan yung computer mo tinuruan. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang patnubay, magiging kasama niyo magpakailanman siyang Espiritu ng katotohanan, hindi matanggap ng sanlibutan. Sapagkat siya hindi nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Nung nakaraang linggo, sinagot natin yung ano, paano, kailan, saan. Paano tinanggap ang Espiritu Santo? Ang dami natin verse. Habang nagsasalita pa si Pedro, dumating ang Espiritu Santo. Bakit? Sumampalataya. May tinanong din siya doon sa Galacia. Paano nyo ba tinanggap ang Espiritu Santo? Hindi ba dahil nung kayo'y manampalataya, makarinig ng mabuting balita? Tapos natin makarinig ng masusik. Tinan nyo, nakakalimutan niya. Tinuro ng Panginoon, kailan tayo tumanggap ng Espiritu Santo? Sa Efeso, kailan ba kayo tumanggap ng Espiritu Santo? Di ba ikaw nung kayo makarinig ng mabuting balita? Nung kayo sumampalataya? Ang problema ngayon dyan sa Trinity, dyan sa turo ng Trinity na hindi malamang na nanggaling sa therefore. So therefore, no? Yan ang matatalino, nagkakaroon ng therefore. No, kaya kapag ikaw ay kahit tumanggap ka na kay Kristo, ipapatong ang kamay kay Pastor Obis, kailangan mo pa tumanggap ng Espiritu Santo, pipilipitin ka. Pagsasalitain ka lang kung ano-ano. Totoo yun. Speaking in tongues, totoo. 18. Sabi, mananatili, hindi ka naiiwanan. 18, hindi ko kayo iuwang ulila, babalik ako sa inyo. 19. Kaunting panahon na lamang, hindi na ako makikita sa libutan ng ngunit, makikita ninyo ako sapagkat ako'y buhay, mabubuhay rin kayo. Sa araw na yon, malalaman ninyong, ito, matindi to. Si Kristo nagsasalita rito, Sa araw na yon, malalaman ninyo, ako'y nasa Ama. Nasaan ngayon si Kristo? Nasa Ama, kanan ng Diyos. Nakaupo, seat of power. Binigay na sa akin lahat ng kapangyarihan, sabi ni Kristo. Sa araw na yun, malalaman ninyo ako'y nasa Ama. Kayo naman ay nasa akin. At ako naman
ay nasa inyo. So therefore, may tatlong Diyos. O yan ang matalino tao, mga philosopher, may therefore ka agad yan eh. No? Pag hindi nakasulat, sabi ng Panginoon, huwag mong dadagdagan. Pag huring babawasan, bawal. Makakabuo ka ng ibang Diyos pagka ikaw ay nagawa ng therefore. Okay. Sa araw na yon, malalaman mo, si Jesus ay nasa Ama, ako'y nasa Ama, sabi ni Jesus, kayo'y nasa akin, at ako naman ay nasa inyo. O, sino tumanggap na kay Kristo? O, sabi ni Jesus, ako'y nasa inyo. Pag si Jesus ay nasa inyo, sabi ni Jesus, ikaw naman ay nasa akin. Andun, naging ang iyong anghel, nasa harapan lagi ng inyong Ama. Sinabi ng Panginoon, mayroong anghel na naka-assign sa'yo. At saan siya naroon? Laging nasa harapan ng Diyos Ama. Andun lagi. Bakit? Andun si Kristo, Panginoon mo. Amen. Kaya walang makakapagtangka sa'yo, tangkalang gagawin niya sa'yo. Itatay, pag naging Kristiyano yan, kahit ako kahit si Duterte pa ang magtangka sa'yo, hindi ka kaya pakayin. Bakit? May mag-iingat sa'yo. Ang iyong anghel, nung tinanggap mo si Kristo, laging nasa harapan ng Diyos Ama. Kasama mo si Kristo. No, nabasa niyo na yung verse na maraming verse yan. Hindi kutsero yan. Hindi kwentong kutsero yan. Totoo yan. Karana, totoo ba sinasabi mo? Abi, lahat ng gawin ko, nangyayari. Bakit? Abi, ako sumusunod sa Panginoon. Hindi ako tagapakinig lamang. Kaya sabi ni Tito, ang pinagpapala sa lahat ng gawain, yung hindi tagapakinig lamang. Yung mga nagsusuri at gumagawa. Turuan ka ng turuan. Pag hindi mo ginawa, walang kwenta. No, sa araw, may nag-text sa akin, ikaw lang, bakit ikaw ay mayaman? Kami mahirap. Kasi, pag ako'y tinuruan ng Diyos, may binigay sa akin ideya, bukas gagawain ko yan. Eh marami binigyan ng Diyos, gusto gawain, nakaganyan lang sa bahay. Kuya, ayaw gawain, bakit? Natatakot. Baka hindi mangyari. Pag ang takot, yan ang nakita mo, hindi talaga mangyayari. Walang mangyayari. Kahit kausapin ka ng Diyos, Gideon, gumawa ka ng ganito, tinapay lang, gagawin kita na, napakasaganang tao. Sabi ni Gideon, baka naman hindi mangyari yun kasi kaghirap na yun. Naku baka ako pag humiram ng pera, hindi ako makabayad. Pag nauna sa'yo takot, wala kang magagawa. Meron na akong kilala, bumaha. Ang laki ng baka, hanggang tuhod lang. Natakot, umakyat sa bubong. Pagdating ko sa bahay, sa bubong, ano nagawa niya dyan? Eh kasi natakot kami, kala namin, lalamunin na kami ng tubig eh. Pag ikaw nanay, nakilala mo na, ay naku po. Eh bumagyo, kalakas-lakas eh. Eh biglang nakita ko, may araw na, takbo ko ng bileta. Abay biglang bumuhos ang tubig, kataas-taas. Pagdating ko sa bahay, sa bubong lang yung tao ko sa Magdalo. Ang ganda na ang tubig. Ba't kayo nagsakit yan? Kaya kalay ka na, kami lalamunan na ng tubig. Eh, takot kami lahat sa bubong. Pag ikaw natakot, wala kang magagawa. Lalamunin ka ng takot. Hindi ka makakapag-isip ng normal. May mga simbahan na pinamumunuan ng takot. Kaya yung mga miyembro hindi nakakapag-isip. Kasi tinatakot sila ng kanilang pinuno eh. Pupunta kayo lahat ng impyerno. Pag hindi binigay swerte, no, impyerno kayo. Dahil si Buloy, mga miyembro niya, takot ka niya eh. Bakit? May angel of death. Sige Buloy, tinuturuan ng mga miyembro. Meron akong angel of death. Kalolo-kalolo sa akin. Papatayin ka. Bakit? Tinatakot ang mga miyembro eh. Ako, punta kayo impyerno. Pag hindi kayo sumunod sa gusto ko, punta kayo impyerno. Nakakatakot ka sa impyerno. Pag natakot ka, hindi ka gana isip. Maraming pastor, yan ang pangontrol sa kanilang mga tupa. Takot. Laging may handang batuta, yung panghambalos. Laging nakaamba yung threat. No? Hindi kayo pupapalain. Nagkakatakot kayo, maghirap. Hindi kayo pupapalain. Susumpayin ka ngayon ng Diyos. Naku, lahat na napanakot. Agiging ka magkanakaw, punta kayo impyerno. Si Jesus, pag tumating sa iyo, kapayapaan, tuturo sa iyo. Amen! At tumating si Jesus sa harapan ni Pastor Cornelio, ang unang salita ng Panginoon, di ako nakatakot. Bakit? Ang isang taong takot, napaparalyze. Di gumagana naisip. Mag-iisip yan ng illogical. Bakit? Kasi may takot.
Eh, isipin mo naman, sweldo mo, bibigay mo sa pastor mo, illogical. Pero bakit mo ginagawa? Eh, kasi natatakot kayo, pupunta kayo impyerno, magiging ka magnanakaw. Eh, siyempre, sa takot mo, di. Hirap kaya, pumunta na impyerno, init kaya ron na pastor Robis na. Napakainit. Ba't ako po? Arating ka na ba pastor Robis? Di pa. Okay. John 14:21. Ang tumatanggap sa utos ko, si Jesus ang nagsasalita, Yes. at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, iibigin rin ng aking Ama. Amen. Iibigin ko din siya. At ako ay lubos na magpapakilala sa Kanya. Okay? Pag dumating ng Espiritu Santo, anong mangyayari sa'yo? Anong ituturo sa'yo? Anong mangyayari? Lubos mong makikilala si Kristo. Yes. At yung Kanyang Ama. Hindi magpapakilala. Hoy, ako yung Holy Spirit, ha? Kailangan makilala mo ako. Ako si God, the Holy Spirit. Hindi magpapakilala. Ang ipapakilala niya sa iyo, si Kristo at ang Kanyang Ama. Yeah. Pero maraming tao, ako, wala pa sa akin si God, the Holy Spirit, Hindi pa ako pwede, manununo pa ako. Huwag ka nang maghintay pa ng iba pa. Sabi ni Kristo, greater, mas nakapangyarihan na ako sa lahat ng kapangyarihan na rito sa mundo ito. Wala nang iba pang kapangyarihan, mas kakapangyarihan pa sa akin, sabi ni Kristo. Yes. Wala na. Kaya huwag ka magpapaligaw na pag sinabi mo meron ka pang hinihintay, winawala mo ng kapangyarihan si Kristo sa buhay mo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nag-umpisa kayo sa Espiritu, ngayon babalik kayo sa laman. Bakit? Kasi merong nagtuturo ng tungkol dyan. Meron pang isa pang daating. Yan yung meron. Ba pastorya. 26. Ngunit, John 14:26, si Kristo lang ang nagsasalita rito, ha? Siya ang nagtuturo, ha? Ngunit ang patnubay, tinan mo, binigyan na naman siya ng identity. Patnubay. O, yung Espiritu, nilagyan na uli ng identity. Ang Espiritu Santo, ayan na, nilagyan na ng Panginoon. Anong Espiritu ang darating sa atin? Hindi evil. Huwag tayong matakot. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Holy. Ayan natin. Anong darating niya, Pastor Robis? Espiritu. Anong uring Espiritu? Holy. Yung Holy na Spirit na yan, huwag mo yung gagawin, meron ka pang hinihintay na ikatlong Diyos. Bakit? Ang iyong Ama at si Kristo, sila'y holy. Sila'y tatahan sa iyong katawan. Ang tawag sa kanila ay Espiritu. Para mas makilala mo anong uring Espiritu, Holy. Tama na na ipache, no? Hallelujah! Ngunit ang patnubay, 26, John 14:21, ang Panginoon ang nagtuturo. Pag ang Panginoon ang nagtuturo, ang Espiritong mabuti ang nagtuturo sa atin ngayon. Bakit? Wala na rito si Kristo. Espiritu na siya. Anong uring Espiritu? Holy! Wala na yung kanyang laman dito ngayon. Nanay pa na dito si Kristo? Ang laman wala. Espiritu. Anong uring Espiritu? Holy! Hindi pwedeng sabihin mo lang na Espiritu, 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 Espiritu. Kailangan may identity. Anong Espiritu ang naririyan? Tinuturuan tayo ng Diyos, identify ano ngayon ang Espiritong nariyan sa iyo. Bakit? Dati, nung hindi pa tayo sumasampalataya, ang Espiritong nanandyan ay evil. Ang Diyos ng kasamaan, ang Espiritong dumadaya sa pag-iisip ng mga taong ayaw kumilala kay Kristo. Evil! Ngayon, dahil tayong lahat ay nasanay sa evil, kasamaan, wawasakin na nga ng Diyos ang daigdig ko ni kung hindi dumating ang Espiritu na banal. Kaya ngayon, tinanggap ni Jesus yung Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Ama na banal. Ang tawag sa iyo ngayon, ikaw ay banal na tao. Tama! Holy man! No, ang dami natin verse. Napakaraming verse na sa Bible. Huwag ka lang bubuklat sa mga YouTube ng mga turo dyan. Huwag kang bubuklat sa dictionary. Hindi ka matututo. Ligaw. Bumuklat ka sa Bible. Tuturo niya sa'yo ano ibig sabihin ng Holy God, Holy Spirit.
holy man, holy place. Tuturuan tayo ng Panginoon. Huwag ka lang mag-aral sa libro ng doktrina ng ganito, doktrina ng ganito, pagbubuhol-buhulin niya ng utak mo, hindi ka makakaunawa sa salita ng Diyos. Amen! Yes. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu, nilagyan na ng Panginoon dito sa dulo, Santo, Espiritu mabuti, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo. Anong ituturo? Ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Anong ituturo ng Espiritu ni Kristo? Yun din mga sinalita ni Kristo. Yun din ang ituturo na sa atin. Hindi siya magtuturo ng mga abrakadabra. Hindi magtuturo. Yung mga tao hindi alam to, naniniwala ron, nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Ikaw ang mapapangasawa mo si... Ay, yung mapapangasawa mo bibigay, lasenggo. Hindi Espiritu ng banal, ibil. Ay, maraming naliligaw. Maya-maya sasabihin na, ako na si Kristo. Mamaya siya na si Kristo. Kasi lahat ng tao naniniwala eh. Na ang Espiritu daw ng Diyos ay nasa sa Kanya at kung anong pinagsasabi na hindi mo naman matatakuan, salita ng Diyos. Si Kristo magsasabi. Ang sasabihin niya ay yung mga sinabi ko, yung mga sinalita ko. Kaya pag hindi mo makita sa Bible yan, hindi Espiritu ng mabuti, hindi holy, evil. Ililigaw ka niya. May naunawaan tayo? John 15:12, ito ang utos ko. Sabi ni Kristo, magmahal kayo. Pagmamahal. Pag ang Espiritu Santo dumating sa iyo, yan ang tuturo sa iyo ng Panginoon. Pagmamahal. Hindi yung, mahalin mo lang yung kasapi mo sa church mo, ha? Yeah. Pastor Bello, mahalin mo yung mga member mo sa church mo, ha? Mahalin mo yan. Hindi, mali yun. Ang tuturo sa iyo ni Kristo, mahalin mo ang lahat ng kita niya. Yeah. Pagka kulang ang impormasyon na binigay sa iyo, kulang nga kasi ang Espiritu Santo matuturo ng buo. Pag kulang yan, hindi yan kay Kristo. Bakit? Ang demonyo, yan ay nakakapandaya sa pamamagitan ng mga turong kulang. Nakakapandaya din ng demonyo kapag ay gumamit ng mga salitang hindi mo maintindihan. Alam ng Diyos kung ano yung lingwahe mo. Gusto ka ng Diyos turuan kung ano yung lingwahe mo. Alam ka naman turuan ka ng Diyos ng English, hindi ka na marunong mag-English. Ng Latin, hindi mo naman alam ang Latin. Ng Griego, ng Hebrew, hindi mo nga masulat, hindi mo nga mabasa. Alam mo yung kinaykay ng manok, paniwalang paniwak. Ito yung kahit sabihin ka ng love, egos, eros, kung ano-ano pinagtututuro. Mahalin mo yung... Sabi ng Panginoon kay Pedro, mahalin mo ba ako? Sabi nito mga kung ano-anong sekta ng religion. Ano ba ako nang uli sabihin ng pagmamahal? Ano? Agape, pinungkal na. Sa Hebrew, kuha siya ng Hebrew. Ano na ibig sabihin ng mahal mo ba ako? Tama ba ang Panginoon na hindi niya alam na ang tinuturon sa kausap nga si Pedro, magkaroon pa yun ng erotic o kung ano mang uri ng pagmamahal. Hindi yun ang topic ng Panginoon. Pag sinabi ni Pedro, 3 beses sinabi ng Panginoon, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Ang topic doon, yung huling sinabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Huwag mong kanyahin. Pag kinanya mo yan, magkakaroon ka ng problema dyan. Yung salapi niya, bibili mo na ng damit yan, ng bahay. No? Yung mga tupa na yan, lalatiguhin mo lahat yan. Pag ayaw pumunta sa'yo, ayaw sumunod, pumunta sa kabilang church, lalatiguhin mo lahat yan, wawasakin mo na lahat yan. Bakit? Time out. Napakasarap pag-usapan ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tanong niyo itong notebook na to. Hindi ko ito kinukuha sa mga doktrina, sa mga YouTube. Hindi. Pagbasahin mo itong notebook ko, makikita mo ito, puro verse lang. Walang therefore. Pag nilagyan mo yan ng therefore, yung conclusion, mamamali ka dyan. Kailangan doon ka sa malinaw na sinasabi. Pag hindi direct ang sinabi ng Diyos, huwag mong ituro. Bakit? Baka yung ibang taong bumasa niyan, may therefore din. So kaya yung mga eskwelahan, pag nagturo yan, makakasalumat yan. Kasi yung libro niyan, puro galing yan sa teorya, galing yan sa mga huhusay na mga philosopher, mga theologian,
So therefore, yan, pagkatapos na magbasa, may conclusion. Nag-aaral din naman ako, nag-master ako eh. Aral lang sa Lasal eh. Ano tuturo? Gagawa ka ng conclusion. After mong maaral yung mga negosyo na yan, lahat yan, gagawa ka ng conclusion. Lahat kami estudyante, magkakaiba kami ng conclusion eh. Pero hindi yun yung facts. Gumawa lang kami ng conclusion base sa aming uri ng pag-iisip. Eh susunod rin sa master's degree, magdo-doctorate degree na ako. Gagawa na ako ng libro. Saan ko kukunin yung libro? Galing sa aking inaral. Gagawa na ako ng business plan, ng business ganito. Pero yung ibang gumawa ng business plan, magkakasalungat din yan. Bakit? Galing sa talino ng tao. Aralin mo yung turo ni Kristo, wala magkasalungat. Hindi magsasalungat. Magsasalungat lang yan pag binunggo mo yun ng doktrina mo galing sa sekta mo. Kasalungat yan. Tumawag ka pa ng isang master's degree, salungat din yan. Magkakasalungat. Basahin mo ang salita ng Diyos araw-araw, yan ang pagkain, gawin mong pagkain ng kaluluwa mo. Sabi ni Kristo, ikaw ay Pedro. Nakatayo ka sa bedrock, solid rock, na turo ni Kristo. Amen! 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 Palakpakan natin ang Diyos! Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, nakalay sa'yo ang lahat. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng taong sumamba, nakinig ng salita mo sa oras ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Gamitin mo po ang salaping ito upang magmahal sa iyong mga ginawang